Okay, so in this topic class, pag-uusapan natin yung last topic natin para sa Best 025 nyo, which is yung vector operations at saka yung equilibrium of concurrent force system in space. So, ayan, medyo mahaba kasi to. So, anyways, puputulin ko siya into two parts para nang sa gayon, hindi sobrang haba nung isang video nyo and part by part yung magiging discussion natin. So, dito sa vector operations muna tayo. Sa umpisang topic natin ng Best 025, diniscuss ko na sa inyo kung ano ibig sabihin ng vector. Pagka sinabi nating vector, it has both magnitude and direction. Kabaliktaran siya ng scalar quantity which only has a magnitude. Sa vector quantity, minsan makikita nyo na meron dyang letter I, letter J, at saka letter K. Pagka nakakita kayo ng letter I, letter J, at saka letter K, ibig sabihin lang nun, nagre-represent siya ng direction. Halimbawa, yung letter I, nagre-represent siya, nire-represent niya yung direction towards x-axis. Yung letter J, nire-represent niya yung direction towards y-axis. And then yung letter K, nire-represent niya yung direction towards z-axis. So, huwag kayong malilito kapag nakakita kayo ng letter I, letter J, at saka letter K sa mga exams nyo. Okay? So, it's just a representation ng vector nyo kung saan papunta yung units ng inyong vector. So, kagaya na to, halimbawa, meron kayong given vector A at saka vector B. So, sabihin natin, kagaya nung nandito yon P at saka Q. So, syempre, meron niyang direction sa X, meron siyang direction sa Y at saka sa Z. Kagaya na tong P at saka Q natin. So, meron tayong tatlong operations in vectors, namely, meron tayong first addition of vectors. So, syempre, kapag ka-addition, ibig sabihin, pag-a-add nyo yung two vectors natin. Next, meron tayong subtraction of vectors. And then, lastly, meron tayong multiplication ng vectors. Multiplication. So, ayan. Pero, itong multiplication na to, class, hinahati siya sa dalawa. Tinatawag nating dot product at saka yung cross product. Okay? So, magkaiba yung dalawa na yan, dot product at cross product. So, kung paano siya pine-perform, mamaya i-example natin. Para kahit ano itanong sa exam nyo or sa quiz nyo, masasagot nyo siya. So, halimbawa, meron kayong given vectors, two vectors, vector A at saka vector B. Meron daw kayong vector A, 5 units sa x-axis, plus 3 units sa y-axis, and negative 7 units sa z-axis nyo. Kaya yan yung mga nakalagay, letter I, J, at saka K. Tapos sa vector B naman, eto siya. Okay? So, proceeding, sabi dito, find the magnitude or absolute value. Value to. Bakit nabura? Value. Sabi dito, find the magnitude or absolute value of vector A. Bago tayo mag-proceed doon sa talagang vector operations nyo, try muna natin i-solve yung magnitude ng vector A. Last time din, or last topic nga, diniscuss ko sa inyo yung pagkuha ng resultant ng vectors, tama? So, kung paano kinukuha yung magnitude or absolute value ng vector ng isang vector is ganun din yung ginagawa natin sa pagkuha ng resultant. So, solution, gagamitin nyo lang yung formula ng pagkuha ng resultant nyo. Para makuha nyo yung absolute value ng vector A, ang gagawin nyo, i-square root nyo lang yung mga units niyan, yung mga yung mga values niyan. Halimbawa, meron kayong 5i, edi square root ng 5 squared plus square root ng 3 squared plus square root ng negative
7 squared, and then pag-add-addin nyo sila. And then kapag kinuha nyo yung value niyan, absolute value ng vector A or magnitude ng vector A nyo is equal to, input nyo sa calcu, makukuha nyo yan, pagka in-input nyo sa calcu, that is square root ng 5 squared plus 3 squared plus negative 7 squared. That is 9.11 or square root ng 83. So, ayan. Square root ng 83, that is also equal to 9.11. So, tama ba? 9.11. So, okay, tama siya. So, eto, yung magnitude pala ng inyong vector A. Again, pagka binigyan kayo sa problem na ganyan, tapos pinapakuha yung magnitude ng vector A, ang gagawin nyo lang, gagamitin nyo lang yung formula na pagkuha ng resultant. Next, kunin na rin natin class yung unit vector ng A. Minsan kasi sinasabi din sa problem yan, find the unit vector of A. Ang gagawin nyo, first, kunin nyo muna yung absolute value or magnitude ng vector A which nakuha na natin. And then after that, para makuha yung unit vector ng A, sulat nyo, A is equal to 5i plus 3j minus 7k, di ba? Gagawin nyo para makuha unit vector A, yung absolute value or magnitude ng vector A nyo, i-divide nyo lang isa-isa yan. So, this becomes 5 over 9.11i plus 3 over 9.11j minus 7 over 9.11k. Simplifying, pag-divide nyo yan, yung dalawa na yan, para mas ma-simplify yung sagot nyo. Pag-divide nyo lang, edi 5 over 9.11, that is 0.548i plus, pag-divide nyo, 3 divide 9.11, that is 0.329j minus, pag-divide nyo to, 7 divide 9.11, since negative siya, minus 0.768k. 0.768k. So, eto na class yung inyong unit vector ng A. Okay? Kasi minsan sa problem, yun yung hinahanap. So, huwag kayong malilito dyan, ha? And then, proceed na tayo, class, sa talagang topic natin, which yung operations ng vector. Sabi dito, find vector A plus vector B. Ang gagawin nyo lang, as is, para kayo nag-a-add. Pero ang gagawin nyo, i-add nyo yung part kung saan magkamukha sila. That is I. Pag-addin nyo yan, pag-addin nyo tong dalawa na to, and then pag-addin nyo tong dalawa na merong K. So, ang gagawin nyo to find that, ang magiging solution nyo dito is, ano ba ang value nung value nyo na merong I? That is 5 plus 2. That is 5 plus 2I. Tapos plus, pag-addin nyo, 3 plus negative 6. So, minus 6 na rin yun. J plus negative 7 plus negative 10. That is negative 7 minus 10. Okay, so simplifying, you will get 5 plus 2. That is 7I. 3 minus 6. That is negative 3. J, negative 7 minus 10. That is negative 17k. Ito na class yung inyong addition of vector A plus vector B. Diba? Madali lang siya. Mukha lang siyang mahirap kasi nasa module nyo is magulo. Pero sa totoo lang, sobrang dali lang yan. Para kayong nag-algebra lang dyan. And then proceed. Kunin na rin natin class yung vector A minus vector B. Kung kanina nag-add tayo, this time mag-minus naman tayo. Gagawin nyo, 5 minus 2I plus 3 minus 6 minus negative 6 J plus
Kasya pa ba? Isog natin. -7 minus -10. Okay, so simplifying 5 minus 2, that is 3i plus 3 minus -6, that is +6 na. So therefore that is 9j na to. And then plus ba yan or minus? -7 minus -10, that is magiging positive na to. O di therefore positive 3k na to. Ito na class yung inyong final answer. Di ba? So very easy lang siya. Wala kayong dapat masyadong alalahanin dyan kasi ano lang siya, algebra lang talaga siya. And then proceed tayo class sa next operation nyo, which is yung dot product. Etong multiplication ng vector nyo, dalawa yan, dot product at saka cross product. Medyo kailangan nyo lang yan tandaan pero madali lang yan talaga. Sa dot product, i-apply nyo lang yung property ng multiplication talaga. Kung paano kayo mag-multiply, ganun lang. Pero sa cross product, doon na maiiba yan. Kasi gagamit kayo ng matrix, gagamit kayo ng matrices. So, ang gagawin nyo, para ma-multiply yung dalawa na yan, vector A, dot product vector B. Ang basa dito is vector A dot vector B. So, ilagay nyo, kung kanina pinag-add tsaka pinagsusubtract natin, this time, pag-multiply nyo, 5 times 2i plus, ay hindi, alisin nyo yung plus, alisin nyo yung i na yan. Ito pala, nakalimutan ko sabihin. Sa dot product pala class, yung mga letters na yan, letter I, letter J, at saka letter K, aalisin nyo na. So, ang gagawin nyo kapag, again, nagpe-perform kayo ng dot product, pag multiply nyo yung parehas na I nila and then i-add nyo, aalisin nyo na yung letter I, yes. Ano ba yung susunod? Letter J. Ano yung letter J nyo? That is positive 3 at saka negative 6. That is positive 3 times negative 6 plus, alisin nyo na yung letter J tsaka yung letter K. Alisin nyo na yung mga variables na yan. Plus negative 7 times negative 10. Okay? So, ang magiging value dito kapag ka nagpe-perform kayo ng dot product is numerical value, hindi expression, kagaya nung nasosolve natin sa addition at saka subtraction of vectors. So, simplifying 5 times 2, that is 10, minus 18, plus negative 7 times negative 10, that is 70. Simplify further, 10 minus 18, that is negative 8, plus 70, that is equal to 62. Therefore, this is your dot product ng vector A at saka vector B. Okay? Next, yan yung kinaibahan ng dot product dun sa iba. Kasi yung addition of vectors, saka subtraction, saka cross product, ang binibigay sa inyo niyan is vector pa din. Pero kapag ka nag-perform kayo ng dot product, ang ibibigay sa inyo niyan is numerical value na. Okay? Then, proceed tayo sa cross product naman. I-rewrite nga natin dito yung A natin. Ano ba ang A nyo? That is 5i plus 3j minus 7k. Tapos, ano ba ang B nyo? Vector B nyo. Vector B is equal to 2, negative 6, negative 10. That is 2i negative ba yun? Negative 6j minus 10k. So, check natin kung tama. So, correct naman. Ang gagawin nyo, kapag ka nagpe-perform kayo ng cross product, is gagamitan nyo ng matrices naman. So, paano ba yun? Isulat nyo, ganito yun. Vector A cross product vector B is equal to, gawa kayo class ng matrix.
Matrix sa algebra. Isulat nyo dito letter I, letter J, at saka letter K. Ibaba natin to, igitna natin. Tapos, isulat nyo yung mga values under those letters. Ano ba ang nasa letter I? That is 5 at saka 2. Proceed. Ano yung nasa under letter J? That is 3. Ito yun. Tsaka negative 6. Negative 6. Next, negative 7 at saka negative 10. So, ayan. Ayan yung matrix nyo. And then lastly, i-rewrite nyo tong dalawang columns na yan dito sa labas. Letter I, letter J. Under nyan, that is 5. That is 2. Positive 3 at saka negative 6. Tapos, i-perform nyo tong operation na to. Kapag ka downward, that is positive. Hindi pala. Downward minus upward. Okay, so try natin. I-perform nyo to, operation na to. Gagawin nyo, ganito. So, medyo complicated kasi siya. Equals. Unahin nyo class yung mga downward, pero ang tatantusan nyo lang is yung mga tatlo-tatlo. Ito muna. 3 times negative 10 times I. That is negative 30 I, di ba? Proceed. Next, ito. Negative 7 times positive 2 times J. That is negative 14J. And then lastly, yung tigta-tatlo lang ha, huwag yung tatantusan yung dalawa lang. 5 times negative 6 times K, that is negative 30K. Hindi kasama to ha. Hindi kasama yan. At lalong hindi kasama isa na ganyan. Hindi rin kasama to. Kaya ako nire-write yung dalawa dito para maging tatlo-tatlo yan. And then, lagyan nyo class ng bracket. I-bracket nyo muna to. And then minus, bracket ulit. Yung mga pataas naman na tatlo-tatlo. Ito, 2 times 3 times K, that is 6K. Proceed. Negative 6 times negative 7 times I, that is positive 42I. And then lastly, we have negative 10 times positive 5 times J, that is negative 50J. So, bracket ulit. And then, perform algebra. So, rewriting negative 30I minus 14J minus 30K. Ito, distribute nyo to. Negative times positive 6K, that is negative 6K. Negative times 42I, that's negative 42I. And then negative times negative 50J, that is positive 50J. And then combine like terms. Pag combine ninyo, combine nyo lahat ng may I. That is 30 plus 42. Ito yan, di ba? 30 plus 42I. That is negative 72I. Proceed. Ano yung may mga J? Negative 14. Ito, negative 14 at saka ito, 50. That is positive 36J na yan. Positive na yan kasi malaki yung positive nyo. And then lastly, negative 30K minus 6K, that is negative 36K. Ayan. Negative 36K. So, ang answer nyo is negative 72I plus 36J minus 36K. Ito na ngayon, class, yung inyong cross product ng vector B at saka vector A. So, ganyan mag-perform ng vector operations. Okay? Recap tayo. Meron kayong tatlong operations. Addition, subtraction, tsaka multiplication. Pero yung multiplication, dalawa yan. Dot product at saka cross product. Pagka nag-addition of vectors kayo, as is lang. Pag-a-add nyo yung I part, pag-a-add nyo yung J part at saka K part. Pagka nagsusubtract, ganun din. Pagka nagmumultiply naman, dot product,
Pag multiply nyo yung I part pero aalisin nyo na yung letter I. Plus, pag multiply nyo yung letter J pero aalisin nyo na yung J na letter. Plus, pag multiply nyo yung K part pero aalisin nyo na yung letter K. And then, pag add nyo sila, makukuha nyo sa dot product is numerical value. And then, lastly, we have cross product. Ang gagawin nyo, gagamitin nyo yan ng matrix or matrices. So, kung paano yung ginawa kong perform, ganun di gagawin nyo. Yung lahat ng pababa, ima-minus nyo lahat ng pataas, tigta tatlo. And then, simplifying, ang makukuha nyo pa rin dyan is vector. So, ganito lang mag-perform ng vector operations. Proceed na kayo class sa next video nyo, which is yung equilibrium of concurrent force system in space.